Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, katatapos ko lang manood ng video ni Doc Willie. Yung bagong upload niya, siguro kaninang umaga yun kasi 8 hours ago. At sobrang gulat ko, sobrang payat niya. Grabe. Bali yung video niya na sinabi niya ay tinake niya noong September 11. Pero siguro kaninang umaga lang yun na-upload. Bali yung ano nun ay simula September 7 to September 11 daw. Naka-confine nga siya sa hospital. Yun yung video niya, nasa hospital pa siya. At pinaliwanag niya yung sakit niya ng sarcoma. Ganun pala yun. Yung bukol na nakatago sa kanyang, ano yung sabi niya, nakatago doon sa likod, something doon. Tapos, parang pinipigil yung esophagus niya. Hirap na hirap siyang lumunok ng tubig. Tapos, yun nga, sabi niya, yung panlasa daw niya, parang metal, wala siyang panlasa, pero kailangan niyang kumain, pero magsugan. Pero sobrang gulat ko, ganun siya kapayat. At saka, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko, guys. Naiiyak ako, habang pinapanood ko siya, naiiyak ako, na naaawa ako sa kanya, kasi, yung Doc Willie na nakikita ko sa mga video niya, na ipinapaliwanag niya, kung ano yung dapat gawin, kung ano yung mga dapat kainin sa mga edad 40 pataas, ganun ba? Pinapanood ko kasi yung mga ganung video niya, kung ano yung sakit, ano yung lunas, home remedy, dapat gawin ba? Sa napapanood ko kasi sa mga video niya nito, mga nakanakaran, hindi siya ganun pa payat. Tapos, pagkapanood ko yung video niya na kanina, sabi ko, si Doc Willie na to? Tapos yun nga, may napanood pa kasi ako isa niyang video nang sabi niya sa sobrang sakit daw, sumisigaw siya, sa sobrang kasakitan nga daw. Kasi talagang masakit nga daw siya. Kahit sino talaga, no? Kung tatamaan ka ng grabing sakit, nakakaawa si Doc Willie Habang pinapanood ko siya, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Tapos yun nga, salita pa niya, kung mamamatay ako, sabi niya, kung mabubuhay ako para sa mga kapwa ko Pilipino. Kasi alam naman natin, di ba, na malaki ang tulong niya talaga, na nagbibigay siya ng advice sa mga sakit-sakit, kung ano yung mga dapat kainin, lalo sa mga nagkakaedad. Siguro naman napapanood nyo din yung mga video niya, diba? Pinapaliwanag niya patungkol sa mga tapos yun, isa pa nga, tapos yun, nabanggit din niya about sa mga corrupt na politicians. Actually, naisip ko din yan. Kasi, may mga napapanood ako, guys, sa Facebook, na yung mga anak nila, 5 months, magsi 6 months daw, wala pa daw pentavaccine ng mga bata, kasi wala daw pentavaccine na available sa public. Ang iniisip naman nila, kapag sa private, sobrang mahal daw. Minsan naisip ko, buti pa dito sa Nepal, kahit na napakahirap at corrupt din ang mga politician dito, pero pagdating sa mga vaccine sa mga bata, kahit papano meron naman. Si Tonton, kahit papano kompleto, yung hepatitis, kasi 3 dosage, 3 yun, guys. Yung 1 month ng bata, 1 month ba? Something 4 weeks, 6 weeks, hanggang sa ganon, di ba, kompletong vaccine. Tapos may rota pa nga, di ba, may tinatawag pa na rota vaccine. Tapos yung meron pa yung polio drops yun Tapos yung yung 5-in-1 na tinatawag nila. So minsan iniisip ko, buti pa pala dito sa Nepal, kahit papano si Tonton, sa public lang din naman kami, sa center lang din naman kami, meron namang available na vaccine. Kasi ang dami ng problema. Tapos nabasa ko din na pinost din ni Dr. Sinong doktor yun? Si Dr. Mata ba yun? Na sana daw unahin yung, kasi importante talaga yun para sa bata, para sa protection ng mga baby. At saka si Tonton, nung ipinanganak ko si Tonton, after 1 day, meron na siyang bakuna. Bakuna yun yung ini-inject sa balat, sa skin, yung bakuna.
Tapos may mga nababasa din ako sa Facebook kasi napapanood ako sa Facebook na hanggang ngayon yung anak nila wala pang bakuna kaya hindi rin nila mailabas. Kasi nga bawal talagang ilabas ang bata kapag wala pa siyang bakuna kasi wala pang protection yung katawan niya. Mahina pa yung immune system nila. Unlike kapag ang baby talaga nabakunahan na. Pasalamat ko lang, si Tonton, pagkapanganak ko, kinaumagahan daw, sabi ni Asis, binakunahan na siya, kaya may bakuna dito si Tonton. Tapos, after 4 weeks, or 6 weeks yata yun, kasi after 45 days, sabi nila after nung bakuna niya, after 45 days, ibabalik sa center, kasi may bakuna ulit siya. Ayun, doon na simula yung rota, ganon yung anti-polio latay, basta yung patak. Napanood nyo naman, diba? So, hanggang 14 weeks yun si Tonton meron. Ngayong 6 months, di ko alam kung meron ngayong 6 months, pero ang sabi kasi sa center, sa 9 months, meron ulit vaccine si Tonton sa 9 months. Kaya minsan, pag napapanood ko yun, lalo't nababasa ko din sa Facebook, sabi ko, buti pa pala dito sa Nepal, meron. Kasi maraming namroblema mga mami sa atin yan sa Pilipinas, na hanggang ngayon, wala pang vaccine ang anak nila. Yung penta na tinatawag, wala pa daw. Magpo 4 months na daw yung mga bata, yung mga iba magsi 6 months, 5 months. Hanggang ngayon wala pang injection ng penta kasi nga wala daw available. At ang naipangako yata July pa na magkakaroon, September na, wala pa dyan. Yun yung isang inaano ni Doc Willie, yung mga korap sa government. Lahat ng country may korap. Lahat talaga guys, real talk. Sa lahat ng bansa, meron at meron. Meron at meron yan. Siguro sa mga mayayamang bansa, meron man hindi halata kasi nga mayaman yung country nila at na-produce nila yung pangangailangan ng mga citizen nila. Diba? Ang mahirap kasi sa mga katulad nating mahihirap na bansa, ang hihirap na nga ng bansa, tapos kukurakutin pa ng mga nakaupo, lalong maghihirap talaga, lalong maghihirap yung mga mahihirap talaga. Talagang ang maapektuhan talaga tayong mga mahihirap talaga. Grabe. Homework. Nagagawa kami ng homework ni Asher. Ano na, natapos na siya sa Nepali. Magpapabasa ko ng Nepali. Tingnan nyo. Nagbigay ng babasahin ng teacher sa Nepali. Diyos ko, hindi ko maintindihan ang sulat ng anak ko. Ang sulat ng anak ko ay parang kinalaykay ng manok. Ayan, may bagong upload ulit si Doc. May bago ulit upload si Doc. Baka ito yung part 2 kasi naputol yung bagong yung video niya kasi nga napagod na daw si Doc at kailangan niya magpahinga. Pero nakalagay yung to be continued. So manunood ulit ako guys. Yung continuation ng video ni Doc Willie. Kasi nga kapag nanonood ka nga kasi noon, awareness na rin kasi totoo yung sabi niya. I-upload niya yon kasi awareness din sa ating mga viewers kung ano yung mga dapat nating gawin, kung ano yung mga dapat nating iwasan tungkol sa mga ganitong klase ng sakit talaga. And syempre, dahil viewers ako ni Doc Willie, pinagpre-pray ko din siya na sana gumaling siya, sana malabanan niya yung sakit niya, sana malagpasan niya itong pagsubok na dumating talaga sa kanya. Just go finish your homework. Susunugin ni Asis yung dahon daw. Try niya daw sunugin yung mga dahon. Ano, madamay pati yung halaman ko. Kakalat yan hanggang dun. Kung masusunog niya. Pero yung ginagawa nila sa bundok, kapag na dry, lalo kapag yung summer, na dry yung dahon, sinusunog nila. Kaya minsan sa umaga, imbis na akala mo fog, hindi siya fog, smoke. Ay, ano tawag doon? Usok. Hindi yan kakalat. Kung saan yung sinunog, dyan lang masusunog. Hindi yan kakalat. Mamamatay yan. See? Go finish your homework. Yes, not gonna remove. Wala. Kung saan lang yung sinunog, dun lang yung nasunog. Ayaw kumalat ang sunog. Ayaw kumalat yung apoy. Kasi nag-uulan, basa ang ilalim. Wala, napatay na. Useless.